Magandang araw po mga kalods at welcome back po sa channel natin. So mga lods, pag-uusapan po natin ngayon mga lods ang Samdon Power Inverter. So madalas po tinatanong po sa channel natin kung paano ba mag-solar to Meralco ang isang Samdon Inverter. So ang ibig ko pong sabihin mga kalods, hindi na pwedeng gumamit ng itiis na ganito at saka hindi pwedeng gumamit na ganitong itiis. Ang ibig kong sabihin po mga lods, ang Samdon Inverter ay may kakayahan pong mag-solar to Meralco po. Yun po ang madalas tinatanong kasi maraming nagsasabi doon po sa channel natin. So bakit ba gumagamit pa tayo ng mga itiis sa kung meron naman pala dito sa Samdon Inverter? So yun po kasi maraming nagtatanong kung paano ba siya Dio to solar ang gamit. So idagdag pa natin mga lods kung ano ba yung pinagkaiba sa Samdon Pure Off-Grid at saka yung sinasabi nilang hybrid. So ang gamit po natin dito mga lods, naka Pure Off-Grid tayo sa Samdon Inverter. Ibig sabihin doon mga lods, ang Samdon na Pure Off-Grid po, kailangan gumamit ka ng charge controller. So ito po, makita nyo dito sa unahan, ito po ang charge controller. Gagamit po kayo ng charge controller kapag naka-pure off-grid lang ang Samdon Inverter. Pero pag gumamit po kayo ng hybrid, hindi nyo na kailangan po gumamit pa ng charge controller. Kasi ang mga hybrid na Samdon, may hybrid din po sa Samdon. Ang mga hybrid na Samdon Inverter ay mayroon pong sariling charge controller sa loob. Kaya nakakatipid po kayo mga lods kung gusto nyong hybrid ang bibili nyo na Samdon Inverter. Kaya ilalagay ko na lang doon po sa description natin sa baba kung gusto nyo pong bumili ng hybrid na Samdon Inverter. Pero itong ginamit natin, naka-pure off-grid lang po ito mga lods. Pero hindi rin ibig sabihin kapag naka-hybrid ka na, hindi ka na gagamit pa ng charge controller. Ang iba, gumagamit po sila dagdag charge controller kasi habang papalaki po ang solar panel na gagamitin mo, kailangan bumili ka ulit ng charge controller kasi pag mataas na po ang solar panel na gamit mo, hindi nakakayanin sa hybrid. Kaya kailangan mong bumili ulit ng charge controller. So depende na po sa brand kung anong klaseng brand ang bilhin nyo. Pero itong ginamit natin dito, naka-Samdon po ang gamit. Saka Samdon ang charge controller, Samdon din ang power inverter. So, ngayon po mga lods, ipapakita natin dito mga lods kung paano siya isi-setting para kung sakaling bumili po kayo ng Samdon, hindi na po kayo mahirapan sa parameter sa pag-setting. Kasi mayroon po tayong kodigo na ipapakita po sa inyo kung paano ba siya gagamitin kung mag-solar to Meralco o Meralco to solar. So yun po, ipapakita natin kung paano ba isi-setting ang isang Samdon Power Inverter. So mga kalodi, ito na po tayo mga lods. I-actual natin kung paano ba i-solar to Meralco ang Samdon Inverter. So ang gagawin natin dito ngayon, isa-shut off natin itong solar natin. Kasi hindi na tayo gagamit ng itiis. So sa mga hindi pa nakakalam, yung makikita nyo dito mga lods, yan po ang design natin na itiis. Kung gusto nyo pong gayahin po kung paano gawing itiis po na ganyang design, pag-click po dito sa white na lalabas mga lods kung gusto nyo malaman kung paano na merong time delay ang design po dyan mga lods. Kasi itong klase na ganitong itiis, wala po itong delay o time delay, paglipat-lipat talaga. Pero yung design natin dyan, meron po siyang time delay o relay ginagamit. Depende sa settings. Pagkita dyan, nasa 15 seconds, 30 seconds o 1 minute po. So ang purpose sa time delay, para hindi po pabalik-balik ang lipat sa solar to Meralco. Kaya marami pong nasisira na power inverter. Kapag pabalik-balik po, masisira mga lods. Kaya kailangan may time delay pong nakalagay. So yan po ang design natin. Bago po natin ika-cut off po ito kasi gagamitin natin independent po itong power inverter natin. Ipapakita ko muna po sa inyo ang kodigo kung paano yung setting.
So ito po ang kodigo natin mga lods. So sa hindi pa nakakaalam, kung sakaling bibili po kayo ng Samdon inverter, napakaganda po sa Samdon inverter. Lalo na po ito ngayon, hindi na po kayo malilito kasi meron ng kodigo. Wala po kayong gagawin dito, gagayahin lang yung mga lods kung gusto nyong mag-dio to solar to dio. So ang setting po sa Samdon inverter ay E0 hanggang E9 ang setting po mga lods. Tapos nakalagay na lahat. Kung makikita mo, so isa-isahin natin. Yung EO dito po mga lods, working mode, battery polarity. So nakasitting po siya sa AC o DC na gamit. Tapos yung E1 dito, AC charging. Ibig sabihin doon, may sarili pong charge AC charger ang Samdon na ginagamit natin mga lods. Yun ang pinakamalaking advantage sa power inverter na may sariling siya pong AC charger. So ang ibig sabihin pa doon mga lods, kahit wala kang solar panel na magagamit, pwede mong ikarga dito sa Samdon power inverter. Kung sakaling wala ka pang solar panel, pwede mong ikarga diyan sa Samdon natin. So, dito po sa E1, yung nakalagay na CO, charge 0 po, ibig sabihin dyan. So, mamaya po, ipapakita natin dyan. Ito, i-relate muna natin yung mga description. Yung CO po, ibig sabihin dyan, nasa setting po, sa C6 ang setting. Pag nakalagay CO, 0 po, hindi po siya magkakarga. Pero kung ilagay mo sa C1, mag-uumpisa siyang magkarga hanggang C6. So ang tawag dyan, AC charging current. May sarili pong charge ang Samdon inverter sa battery. Sa ito natin, meron tayong tinatawag na charge voltage. Ito yung papasok sa voltage sa battery natin mga lods. So ang gamit natin dito sa Samdon, naka-Live PO4 battery tayo sa 100 AH. Kaya ang charge na ipapasok mo sa battery, nasa 14 mag-uumpisa mga lods. Ito ang nilagay natin, 14.4 lang po. Charge voltage papasok sa battery. Tapos ang E3 natin, ito po ang floating charge voltage. So ang floating natin, 13.6 lang po ang nilagay natin. So depende na kung mag 13.8 o 14 ang iba. Pero ito sa atin dito, nakalagay 13.6 lang. Tapos ang E4 ang nakalagay low voltage protection. Kapag umabot po ang battery sa 11.5, kusa pong masya-shut off po ang Samdon inverter mga lods. Tapos meron siyang auto start output recovery. So yung reconnect 13 volts. Ang ibig sabihin doon, kapag umabot ang battery sa 11.5, shut off po ang Samdon inverter natin. Baka reconnect siya pagdating po sa 13 volts, muling magamit sa solar. So ang purpose dito para hindi po ma-over discharge ang battery natin mga lods sa solar power na gamit natin. Tapos ito namang E6 dito, ito ang main supply to inverter supply. Pagdating po sa 12.8, depende po sa setting ito, stop na po ang charge AC charging pagdating sa 12.8. Pag bumaba naman siya sa 12.0, balik karga na naman po sa AC ang charging natin. So tapos, ang E8 po nakalagay, ito po ay output frequency. So mag-setting ka sa 50 to 60 Hz. Tapos yung A9, AC output voltage. So pwede pong adjustin sa 230, 240, at saka ito, 220 lang po ang ginamit natin. Tapos dito sa baba, nakalagay po sa manual. Makikita mo mga lods, ang ibig sabihin dito sa E2 is greater than E3. E3 is greater than E6. Ibig sabihin, mas mataas ang E2 kaysa E3. Tapos ang E3 mataas kaysa E6. So makikita naman dito mga lods. Kung titingnan mo yung E2, yun ang 14.4. Dapat mataas siya sa E3. Ang E3 nasa 13 lang. So tama. Tapos yung E3 mataas sa E6. So E3 mataas siya sa E6. Nasa 12.8 lang. So tama rin. Kapag hindi po ito nasunod sa baba mga lods na pinadala po sa manual, so mag-default po. Mag-fault pala ang setting mo kapag hindi mo ito nasunod. So nasa manual po ito nakalagay. So mga lods, ang gagawin natin dito, isa-shut off na natin. So paano ba natin siya isa-shut off? So kung makikita nyo sa baba dito, naka 405 po ang gamit natin.
kapag i-off natin ang solar, papalo yan sa Meralco mga lods. Kasi yan ang program natin. Kasi ang gagawin natin, independent na natin itong power inverter na Samdon na siya mismo ang gagawa po sa ETS niya. Kasi may sarili pong ETS rin ang Samdon inverter. So, i-off natin ang solar. So, ibig sabihin yan, bayad na tayo. Kapag naka-off yan, pupunta yan sa Meralco mga lods. So, i-off natin ang solar. So, yan po mga lods. Naka-off. So, makita mo, zero na. Wala na, hindi na ginamit sa solar. Bayad na tayo doon sa Meralco. Tapos, ito pong nakalagay, makita ba? Ito po ang output sa Samdon inverter. Tatanggalin natin kasi hindi na tayo aasa dyan. Tapos, para makita nyo, i-off pa natin yung LBD. Hindi na tayo aasa dyan mga lods. So, i-off ko dito. O yan, wala na. Tapos naka-zero na ang watt sa solar natin kasi i-off natin ang solar. Tapos tatanggalin natin ang output para makita nyo na independent na talaga tayo. Na ito lang ang gagamitin natin, ang power inverter na Samdon. So tatanggalin natin ito. O yan, tanggalin yan mga lods. So ang gagawin natin, lalagyan natin ng outlet. Kasi susubukan natin siyang i-transfer. Gagawa na lang tayo ng ibang supply dito mga lods. Kasi gusto natin makita kung paano siya mag-transfer. Pakita ko sa inyo, ito mga lods. So, pakita ko yan sa baba. Ayan, yan. Okay. So, wala tayong gagawin. Isasaksak ko po ito sa output inverter dito sa inverter natin, sa output. So, isaksak ko siya dito mga lods. Yan. O, yan, nakasaksak. Tapos, dito natin ilalagay yung supply na gagamitin natin mga lods. So, ayan, makikita naman, tinanggalan natin kasi nga, independent ang gagamitin natin. So, ngayon, tanong, paano natin yan mamonitor, ba-deploy? Wala naman tayong makikitang voltahe kung ilan ang natitira sa Samdon. So, mayroon pong push button ang gagawin mo mga lods para makita mo. So, ang nakalagay, 220, 60 Hz, yan po ang gamit natin. So, i-push button mo lang dito sa page. Makita ba sa page? O, yan. Input, zero pa ang input. Kasi ang Samdon may input at saka output magamit mga loads. O ayan po, makita mo na, naka 12.9 po ang battery natin at saka naka 60% ang battery, may kakayan. Tapos, may idagdag pa ako mga loads na ang Samdon inverter ay mayroon po siyang easy plug-in na input at saka output. Mayroong saksakan sa ilalim para isaksak mo dyan sa easy input sa EC220 sa Meralco. Pag bumili po kayo ng Samdon, may kalaki pong naka-plug-in na ganito na pwede mong gamitin. Kung mag-easy input ka sa EC to Meralco, sa Dio to Solar. Tapos, paalala mga lods, hindi mo pwedeng gamitin ang Samdon inverter kapag wala kang battery kung mag-easy input ka sa 220. Yan, paalala mga lods. Hindi po pwede. Kapag sinaksak mo ito na wala kang battery, magdi-default po o masashut off pa rin ang Samdon. Kaya kailangan meron kang battery na gagamitin bago mo isaksak itong easy input sa Samdon inverter. Kasi baka daw masira. Ito, maraming bisis po akong nakalimot na naka-off pa ang battery at sinaksak ko yan sa Dio at hindi naman siya nasira mga lods. Kaya matatag po talaga ang Samdon inverter. Marami siyang proteksyon. Pero wag nyo na lang subukan mga lods, baka masira kasi yun ang nakalagay sa manual. Wag isaksak sa easy input kung walang battery. So, dito po sa ilalim, pakita ko sa inyo na isasaksak na natin ang input sa 220 mga lods. So, dito siya nakalagay sa ilalim. Yan. So, yan, nakasaksak na yan mga lods. So, ang ibig sabihin, pwede na itong isaksak sa Dio. So, pakita ko ang Dio natin. So, ang Dio natin mga lods, nandito sa baba. So, sa baba, mayroon pong plug-in type para makita natin yung supply na papasok. Ipapalapit ko na lang doon ang camera natin para makita nyo na isasaksak natin siya sa plug-in watt meter para makita. So, isasaksak natin mga lods. So, dito ko siya isaksak. Yan. So, makikita nyo sa taas. Medyo tatanggalin ko na itong camera.
So, dito po mga lods, dito po nakasalalay yung E6 at saka yung ECB na setting. So, pakita ko muli. Pakita ko sa inyo muli mga lods, yung sinasabi natin sa E6 at saka ECB. Kapag sinaksak mo ito sa Dio natin, sa 220 sa Dio, magagamit mo ang E6 at saka ECB mga lods. Pero pag hindi mo ito sinaksak sa Dio, ang magagamit mo dito ay yung tinatawag natin dito sa E4 at saka E5. Itong dalawa ang magagamit mo kapag hindi mo isaksak. Pero pag sinaksak mo ito ang magagamit mo sa E6 at saka sa ECB. So ito nakasaksak. Ibig sabihin dito, gagamitan po natin. So i-off natin ang solar panel kasi mahirapan na tayo maka low voltage dito. So i-off natin itong solar natin. So makita mo sa taas, nasa 12.8 volts po ang battery natin. Tapos itong kodigo natin mga lods, ipapakita muna natin yung setting para mas lalo nyong masundan. So wala kayong gagawin, makikita ba, mayroon pong tinatawag na function, power at saka page. I-push button mo itong function. Long press, makikita mo dito E0. So ayan na po mga lods, ang nakalagay E0 D3. Ibig sabihin naka-battery priority po tayo. D3. Tapos push button ka ulit dito sa page. Gusto mong kung ilipat mo dito sa D3 mga lods, dito ka sa function. So push button tayo sa function. Ayan, papalo siya sa function. So ang setting depende na po sa inyo dito. D1, yan ang easy. Diyan naman po ang dito, so between solar and Meralco. Tapos ito naman ang battery. So naka D3 ang setting natin. Tapos balik tayo sa page natin dito mga lods. Balik tayo sa function. So E0. Ang next natin E1. So push button ka lang sa page. Ito mga lods. So ang page E1 natin mga lods, yun po ang sabi natin easy charger. Kapag naka-C0 ka, hindi po magkakarga sa battery. Pero kapag nilagay mo yan ng C1, magkakarga hanggang C6. Paalala mga lods, ang setting sa C1 ay naka 2 ampere sa karga sa battery. Ang charge na gagamitin sa wattage ang gagamitin niya sa C1 is 50 watts mga lods. Kaya pag ilagay mo sa C2, so sabihin natin ilipat natin. So, dito ka sa page C1. Kapag C1 ang setting mo, 2.5 ampere, 50 watts ang gamit. Pag ito mo yan mga lods, magiging 5 ampere ang karga sa battery. Tapos, ang babayarin sa konsumo, 100 watts. So, 50 bawat isa. Pag ilagay mo sa 3, 7.5 ampere. Pag umabot yan sa 6, ang karga sa battery, 15 ampere mga lods. Pero bayad ka sa 300 watts kapag pinaabot mo sa C6. Pero mas kunting bilis sa pagkarga sa battery kasi 15 ampere po ang ikakarga niya sa battery. Pero pag ilagay mo 0, walang karga po ang battery dyan. Saka 0 lang mga lods. Tapos, next tayo, balik tayo dito sa page, sa function. So next natin ay dito tayo sa page, ito page. Ito. So, ang ito po dyan nakalagay, charge voltage. So, yung voltage na papasok sa battery. Ito. Tapos, dito naman tayo sa E3. Floating charge voltage. So, push button ka sa page. O, yan. Pag umabot po sa 13.6, hindi na po kakarga ang battery hanggang 13.6. Yun po ang floating charge voltage. So, yun ang protection para hindi ba overcharge mga loads. Tapos, ang E4, ito po ang low voltage protection 11.5. Kapag bumaba sa 11.5, hindi na pwedeng gamitin ang Samdon. So, protektahan niya yung battery. Itong E3, tapos ito namang E5 natin, kapag galing ka sa 11.5, kakargaan mo ang battery sa 13 volts para mag-auto start ang recovery po. Ibig sabihin, paabutin mo sa 13 volts ang battery, saka magagamit ang solar.
inverter natin. Itong E4 at saka E5, kapag hindi mo ginamit yung sinasabi natin na easy input, yung easy to 20, kapag hindi mo gamitin, ito yung masusunod, yung E4 at saka E5. Pero pag sinaksak mo itong DO to 20 natin mga lods, dito siya masusunod, yung E6 at saka yung E7 ang masusunod mga lods. Tapos push button tayo, balik tayo, biglang nawala, long press sa function. O sa E3, yung E3 natin, yung flow charge voltage. Pitch tayo, next E4. Ang E4, yung low voltage protection. Next, sa E5. E5, yun ang auto start, recovery. Ang E6 dan, yun ang main supply to inverter. So dito nag-uumpisa kung gagamit ka ng input to 20 sa plug-in dito. E7. So ang E7, ito po, inverter supply to main supply. Kapag bumaba sa 12 volts, ang battery, magkoconnect po siya sa DIO. Kung isaksak mo dito sa input to 20, ang gagamit ka. Tapos yung E8 dito sa frequency, yan, frequency, E8. Tapos yung E9 sa 220, adjust ka to 20, to 30, to 40, depende po sa inyo mga loads. Pag post button mo sa phase, babalik na po siya sa E0 mga loads. O yan. Ito lang po ang susundin mo mga loads at pwede ka nang mag-DIO to solar na gamit. So ngayon, ilong press muna natin mga lods para bumalik po sa front page. O yan, ang battery natin 12.8, 56%. So ang sample natin mga lods, baba ko muna itong camera natin. So ito po, pakita ko sa inyo dito. So dito po, ito yung sinasabi ko na input to 20. Kung gagamitin mo po ito at isaksak mo sa DIO natin dito, yan, dilagay ko po sa plug-in wattmeter para makita yung supply. So makita nyo dito, naka 0 pa po, wala pang gumagamit. Kasi wala pa tayong sinaksak sa outlet na pinaplug natin ito. So gagawin natin, saksakan natin ito ng appliances. So ang gamit natin ito mga load, ito lang computer. Isasaksak natin ang computer dito. Para paggamit natin dito mga loads, kailangang bumaba po. Kung bababa po ito sa 12 volts po, ang DIO sa input dito sa 220, papasok po yun para magkarga dito sa battery. Sa ngayon, naka 12.8 pa. So, ibig sabihin dito, magagamit natin. So, para makita, gagamit tayo ng dalawang computer. Itong computer po, isasaksak natin dyan sa power inverter. May outlet tayo, itong sinaksak natin. So, tatanggalin ko isa. So, isaksak natin dito. Yan. Kita ba? Nakasaksak. Tapos itong pangalawa na computer. So, dalawang computer muna, susubukan natin. Yan, nakasaksak. So, ang next natin, ipa-energize natin mga lods. Yan. So, naka-start. So, yan. Nilagyan ko na po. So, pakita ko muna sa inyo. So, ang dalawang computer natin, ginamit natin sa power inverter na Samdun. Tingnan natin. So, makita nyo mga lods, nasa 12.4. Dalawang computer po, ginamit natin dito mga lods. So, ang ibig kong sabihin dito ngayon, kapag umabot po ito sa 12 volts, ang low voltage dito, pag umabot ito sa 12 volts mga lods, kukonect to sa DIO po. Dito, ibig ko sabihin, kukonect po siya sa DIO. Tapos, dito sa plug-in wattmeter, ang nakalagay is, makita mo, 0. Kasi, hindi pa nakakonect ang DIO sa input dito ngayon mga lods. Kasi, mayroon pang battery na natitira, 12.4. Pag umabot ito sa 12.0, kukonek po ito sa DIO mga lods. Kaya nasa 12.3 pa ang gamit. Tapos dalawang computer pa ginamit natin. Ayan, makikita mo. So dalawang computer ginamit natin. So yan, isa at saka dito dalawa. O yan, yung dalawang computer ang gamit
itong power inverter, naka-direct lang siya dito mga lods. Tapos, ang battery nasa 12.4 pa ang battery. So, hintayin natin aabot ito sa 12 volts. So, kung hihintayin natin ito, mas matagal kasi ang gamit natin ng battery dyan, makita ko sa baba, naka LiPo4 po tayo sa green energy type na LiPo4 battery, 100Ah. Kung titingnan nyo po dito, naka 12.4 pa rin ang battery, hindi po basta bumaba o 12.3. So, hihintay pa tayo. So, ang gagawin natin, tatlong computer na gamitin natin para bumaba ito sa 12.0 para makakonect po siya sa Dio. So, gagawin natin, so, ilagay ko muna ang camera dito mga lods. Yan. So, dalawa pa ang computer. Hindi pa nalubat ang battery pa natin. Makikita mo sa taas, naka 12.3, 12.4, pabalik-balik. Hindi po tayo gumamit ng solar panel yan. Nakita nyo, in-off natin siya dito. Kasi pakita muna natin kung paano siya mag-connect sa Dio mga lods. Kasi kung nakaon ang solar panel, hindi yan malulubat. Kasi malakas po ang solar panel natin dyan. So, dagdagan pa natin mga lods ng isa pang computer. So, pakita muna natin dyan. Yan, kita natin. So, dagdag pa tayo. Itong isa, makita ba? Itong isa, doon pa sa kabila, idagdag natin para tatlo. So, ito mga lods, tatlo na to. Yan. Tatlong computer. So, pakita ko muna. Balik tayo sa taas. Ang voltahe natin mga lods, nasa 12.3. Matagal po. Ayan, pabalik-balik pa sa 12.4. Matagal pa to. Kasi nga, LiPo4 battery gamit natin. So, papaandarin ko na lang yung isa. So, switch on ko tong isa mga lods. Yan. Okay. So, yan, makita. Nag-start na. So, lalagyan ko muna ng coin. Dito sa ilalim. O, yan, mga lods. So, yan, naka-start na mga lods. So, tatlong computer na po ang gamit natin. So, balik tayo dito. So, ang voltahe sa battery, 12.3 pa rin o 12.2. So, ayan, malapit na. So, titingnan natin. Nandun pa rin sa 12.2. So, kailangan mag 12.0 po siya. Kailangan bumaba pa ang battery sa 12.0 para makakonect po siya sa Dio, sa Meralco. So, ayan, naka 12.2 pa rin mga lods. Tapos, pakita ko sa inyo ang computer natin. Ayan, tatlong computer gamit. Tapos, gamit din sa battery na, yung battery natin dito mga lods, na 100Ah. Iba itong sa kabila, yung gel type. Iba po. Dito naka-design ang gel type natin mga lods. Diyan natin ginagamit. Itong yung sa kabila po ito. Dito po sa LiPo4, ang power inverter. So kung makita mo, naka 12.3 pa rin. So, matagal, malubat mga lods. So ano pa ba ang gagawin natin para mababa pa po ito? Ito po ang kagandahan sa mga LiPo4 na battery. Hindi po madaling malubat. 12.2, 12.3, pabalik-balik. So pakita ko na sa inyo muna mga lods. So tatlong computer po ang ginamit natin sa 100Ah na battery. Tapos ang battery nasa 12.2, 12.3 pa rin. So medyo matagalan pa tayo. So how much more mga lods? Kung naka-switch on pa itong solar panel natin, mas lalo pong hindi na tayo makababa dyan. So pakita ko muna dito sa kabila. So ayan po, naka 0.003 lang kasi nakaupo ang solar. Hindi natin ginamit ang solar panel. Para lang for the sake dito sa 12.3 na bababa. Pero ngayon makikita mo, nasa 12.3 pa rin tayo mga lods. Hindi pa rin tayo makakuha ng 12 volts dito ngayon. Kasi nga ang LiPo4 palaban po mga lods, ayaw niya maglubat kaagad. Nasa 12.2. So ang gagawin natin, kukuha na lang ako ng electric fan para mababa ito. Ayaw pa yung mababa, nasa 12.2 pa rin. Idagdag natin itong electric fan para bumaba pa to sa 12.0. So pakita ko muna sa inyo sa baba. Idagdag natin yung mga loads. Electric fan. O yan, 4 na yan mga loads. Gamit natin para malubat itong battery natin.
So balik tayo. Panarin muna natin itong electric pan natin. Yan, makita ba? O, yan. Sa high natin ilagay. O, high. So balik tayo sa taas. So sa taas, ayan, naging 12.1 na. Kasi nasa 65 watts po ang isang electric fan. So, ayan, hindi pa rin tayo makapaglubat sa 12 volts. So, hihintayin pa natin mga lods na bababa po ito sa 12.0. So, sa mga kalos natin, yun po ang kagandahan sa LiPo4 na battery. Hindi po madaling malubat ang mga LiPo4 na battery. Hindi katulad sa gel type na medyo may kadalian lang pong malubat. So makikita mo naka 12.2 pabalik-balik pa. 12.1. So kailangan makakuha tayo ng 12.0 dito ngayon para lang malubat at makakonek po siya sa Dio. Kasi yun po ang setting natin sa AC bin. Yan, 12.0 na malapit na. Pag na 12.0 ito, lalabas po yung indicator dito na straight line patungo sa Meralco mga lods. Pagkikita nyo na papasok. So ayan, malapit na mag 12.0. So naka 12, ayan po mga lods, nakita nyo naka 12.7, ibig sabihin nakapasok na tayo sa Dio. Automatic, so titingnan natin sa baba kung nasa-shut off ba ang computer natin. So ayan po mga lods, at saka ang electric fan. So kagandahan niya, walang interruption. Bumalo ito sa Dio. So pakita ko sa Dio kung totoong nakapasok sa Dio. So sa Dio, gumagamit siya ngayon ng 323. Mga lods, ayan makita ba? Bayad po tayo dito ngayon sa Meralco mga lods. 311 bayad tayo. Ang gamit natin, 3 computer at isang electric fan. So ang mangyari dito mga lods, 12.7. Kapag umabot po ito sa 12.8, makakato po ang Dio. Babalik po ito sa solar. So naka 12.8 na mga lods. So para mas lalo pong tataas, ito 12.8, aabot pa ng 30 seconds to 1 minute po bago yan ika-cut off sa Meralco o sa dito sa Samsung inverter para balik tayo sa solar. So gagawin natin, isi-switch on na natin ito para madali yang mapuno. I-switch on natin itong solar panel natin sa charge controller. Yan. Oh. So yan, nakakarga na po mga lods. Ang karga natin, ipakita ko muna sa inyo, karga natin dito. O yan. Naka 30 ampere. So, ang karga na dito, naka 13.1. So, lampas na sa 12.8. Pero, aabot pa po mga lods sa 30 seconds to 1 minute bago ito paputulin dito sa Dio. Tapos, ang gamit natin dito mga lods, nasa 283 watts. Kapag naputol po ito, babalik po ito sa zero mga lods. So, balik tayo sa taas. Yan. So, hintayin natin. Makakato po ito. Kasi, abot ng almost 1 minute bago maputol itong sa connection sa Dio. Balik po siya sa solar, mga lods. So, hintayin na lang natin. Kasi, lampas na tayo sa 13.1. Ginamit na natin dito sa kabila ang charge natin sa solar panel. So, hintayin natin ng 1 minute. Pinakamatagal, 1 minute daw ang nakalagay sa manual. 30 seconds to 1 minute para balik po siya sa solar na gamit. So, hintayin natin. Dapat mawala po ito pag pumasok na. So, yan, medyo malakas na ang karga natin. Nasa 13.2 na volts na ang battery natin. Kasi, ayan po mga lods, nawala na. So, balik na tayo sa solar. Kasi lampas na tayo. Ang pundo natin sa voltahe, sa battery, 12.6. So, kapag bumalik ito sa 12.0, yun, babalik na naman po siya sa Dio to Meralco. So, titingnan natin yung plug-in natin sa baba. Ayan mga lod. 0 na po ang gamit sa Dio. Kasi bumalik na si solar sa battery natin na 12 volts. Yan, makikita nyo mga lods. Ayan, makikita. 12.0. 12.6 na ang battery. Tapos, ang karga dito sa solar, nasa 30 ampere almost. Ayan mga lods. Makikita mga lods. So, ganun lang kasimple mga lods. So yan, makikita nyo na ito ngayon, naka-solar na po ang gamit natin. So, pakita ko sa inyo na, so, time na pala ito. So, lalagyan ko muna ng coin itong computer natin. Yan, asaka dito sa kabila.
Okay. So ayan, makikita mga lods. So, naka-on pa rin ang computer natin. So, tatlong computer, isang electric fan. Ang voltahe dito naka 12.4 po ang voltahe sa battery. So 39%. Tapos karga dito sa solar panel natin nasa 32 ampere. O yan. Ang gagawin natin para makita nyo po, tatanggalin natin ito at ibalik natin siya sa, yan ko yung camera dyan. Ibalik natin siya sa solar. So gagawin natin, ipa-plug out ko na lang ito para ma-shut off. So tanggalin ko ito. So shut off na itong mga computer natin muna. So ibabalik natin mga lods para makita nyo. Isaksak ko ito muli mga lods. Okay. So makikita ba? So titingnan nyo, i-switch on natin ang solar. Kasi para mabalik po gamit dito. So solar, yan on. So sa solar, hindi mo na magabalik agad kasi nga sabi natin, may time delay pong nakalagay dyan mga lods. Ito may timer po yan. So i-switch on muna natin yung LBD module natin. O ayan. So ayan, makikita nyo, umilaw na. So nagka-count pa ang timer. Ang nakalagay dito, 30 seconds mga load. Bago sa lilipat, so makikita mo dito, naka 1.2 watts lang. 1.3. Itong 1.3, ang binabasa po niya dito, ito yung indicator. Itong 6-in-1 digital meter natin. May konsumo na 1.3 watts. So, bibilang pa yan ng 30 seconds bago niya ibalik. So, kasi nga, siniswitch on na natin ang solar. So, hintayin natin mga lods para makabalik. So, ayan, nakakonect na siya. Balik tayo. So, ang gamit ngayon nasa 282. Solar na po ang gamit natin. Hindi na tayo nagbabayad sa Meralco dyan. So, nakabalik na yan. Makita nyo, naka 283. So, yon ang gamit natin. So, ngayon, may katanungan po kayo mga lods. Bakit ito po ang ginamit natin at hindi bakit yung Dio na ipasok natin dyan sa loob? So, ang kaibahan po, kapag nag-Dio ka dito, ginamit mo sa Dio, hindi mo na pwedeng tanggalin ang Dio mo pag ginamit mo. Ang ibig ko sabihin, naka 24 hours po ang gamit mo sa Samdon inverter. Kapag tinanggal mo yan at malubat po ang battery, masashut off po ang mga gamit mo. Yun ang malaking kaibahan. Kaya kung plug-in ang type mo, nakasaksak yan palagi mga lods, 24 hours, 24/7 ka na. Saka hindi naman ganun kataas naman ang magagasto sa Samdon. Kasi ang standby sa Samdon is 10.7 watts ang magagasto niya, standby use. Pero itong design natin dito mga lods, ito, ang gagawin ko, isa-shut off ko lang ang solar dito o kaya isa-shut off ko dito sa taas. Ang gusto ko pong mangyari, na makapag-relax po ang Samdon inverter natin pag gabi para mas mahaba pa ang buhay sa Samdon natin. Kaya pag umaga, sineswitch on ko na lang po ang power inverter. So para makita nyo po mga lods, ano bang mangyayari kapag isa-shut off ko ang isang Samdon inverter? So itong 235, naka-solar po ito. So kahit i-shut off ko ang power Samdon inverter, wala akong problema kasi lilipat po yan sa Meralco. So para makita nyo mga lods, yun po ang design natin na ITS. Kung gusto nyo po, yung sinabi natin, so pakiclick na lang doon sa taas para makita nyo. So para makita na lang sa mga kalos, i-off natin ang Samdon. Ano bang mangyayari kapag naka-off ang Samdon? Hindi pala ma-off ang Samdon kasi naka-plug in ito mga lods. So gagawin natin, tatanggalin natin itong plug kasi nga naka-plug in po ito eh. Yan. Naka-plug in, shut off na po ang Samdon inverter. Nakalimutan kong sabihin, kapag hindi mo tinanggal yung input para sa AC 220, hindi po talaga masashut off except kung tanggalin mo. So naka-shut off. So ano bang nangyari doon sa ginamit natin na supply? Balik po yun sa Meralco. Bayad tayo doon mga lods at baka makikita mo naka-shut off. Kasi hindi na natin ginamit ang power inverter na Samdon. So ibalik natin. Ano bang mangyayari? So simple, pag ibalik natin, babalik po yung solar na ginamit. So ayan. So ayan po, tingnan natin pagbalik. O ayan.
Oh. Tapos, hintay tayo ng 30 seconds para makabalik yung ginamit natin. So, ang solar hindi pa nakabalik kasi naka 1.2 pa ang gamit. Ito lang yung sa indicator. Yung gamit natin na appliances sa ceiling fan, sa refrigerator, hindi pa nagamit. So, 2 refrigerator po gamit natin dyan mga lods. So, tingnan natin bumalik sa solar. So, hindi pa nakabalik. Hindi pa nag 30 seconds mga lods. So, hintay pa natin. Ayan, bumalik na. Pumipitik. 290 o 35 po ang gamit natin sa solar. So, balik po yan sa solar. Wala tayong bayad dyan. Basta lumabas po siya dito at solar na po gamit natin. So, sa mga kalodi natin, kung may gusto po kayong itanong, dito po sa Samdon Inverter, ang masasabi ko lang, mas maganda ang ganitong klaseng power inverter na Samdon. Kasi mga advantage dito, maraming protection at saka mayroon po siyang easy charger po mga lods. Dito po sa Samdon Inverter natin. So mga kalods, bago po tayo magpaalam, gusto ko muna pong magpapasalamat sa mga joint member sponsor po natin mga lods. Umpisahan natin si Ri Valdez, si Binji De La Torre, si Ronald Buhay Grab Driver, si Vlog Hub, at saka si Rocky Dana. So, ito pa si Rodil Daguhoy, si Jonathan Castillo, si Don Camote, at saka si Roy Unggutan, si Rafaelito Bayato, si Dario Daling, at saka ang huli natin mga lods, si Lorenzo Ibarra. Saka sa shoutout na rin natin, ang gusto kong magpapa-shoutout po sa channel natin, si Ricky Natividad, at saka si Misaki from Lucena City. So sa mga kalodi natin, huwag niyo pong kalimutan pong mag-like, i-share, at saka mag-subscribe po sa channel natin para hindi po kayo makalimot. At saka maraming salamat po mga lods sa panonood po dito sa channel natin.